Kabanata 6771. Ang mga VIP seat sa tapat ni Maya ay may grupo ng mga lalaki at babae na malakas na nag-uusap na nakasuot ng simpleng pananamit. Lahat sila ay mukhang mayabang, at ang paraan ng pagtingin nila sa iba ay tila pangalawang kalikasan sa kanila. Isang kalbong lalaki ang nasa gitna ng lahat. Nakasuot siya ng simpleng puting jacket at isang pares ng lumang sapatos na tela. Pag-upo niya, para siyang nag-shift sa pagitan ng state of awareness or sleep. Ito ang lalaking nangunguna sa mga naghahamon. Lahat sila ay tinawag siyang Mr. Parker. Agad na bumagsak ang mga mata ni Mandy sa kalbong lalaking ito habang nagpapaliwanag. Malinaw na habang wala siya rito sa lahat ng oras, marami siyang alam tungkol sa underground boxing gym. Mahinahong tanong ni Harvey, "He's so easily identifiable. You really can't find anything about him at all." Wala, ngunit sa kanya, ang pera ay walang iba kundi isang numero, bumantong hininga si Mandy. Wala sa kanyang hitsura na kakaiba, ngunit mula sa limitadong edisyong Richard Mille na relo na suot niya. Ang relong iyon ay tinatawag na billionaire's watch. Iyon lamang ay sapat na patunay kung gaano siya kagaling. Sa tuwing nananalo siya sa isang laban, babayaran niya ang mga gastusin ng lahat sa Coliseum. Kaya marami sa mga bisita rito ang tinatrato siya ngayon bilang boss nila. Kung paalisan ko siya sa pamamagitan ng puwersa, sisimulan nila agad ang aking boxing gym. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Mandy. Sa isang taong tulad na humahamon sa kanyang gym, malamang na ang kanyang underground boxing gym ay maaaring isara. I see. Hindi lang siya matyaga, marunong siyang gumamit ng puso ng mga lalaki. "He's not your typical spoiled rich brat," Harvey said with a calm expression on his face. "Normally speaking, we should be able to find out more about him. Why can't we find anything other than people call him Mr. Parker?" May sasabihin pa sana si Mandy nang mag-vibrate ang phone niya. Kinuha niya ito at tiningnan. "May nahanap ako pagkatapos maglabas ng maraming pera. Ang kanyang pangalan ay Durandal Parker, ito ay napakakakaiba. At isang tao lamang ang nababagay sa pangalang ito mula sa sistema ng presinto. Ang problema, kahit ang presinto ay walang sapat na awtoridad upang suriin ang kanyang impormasyon. Kung gusto nating ipagpatuloy ang investigasyon, kailangan nating gamitin ang awtoridad ng 4 pillars. Pero sinabi ng taong tumulong sa akin na hinala niya na kahit ang 4 pillars ay maaaring walang awtoridad." Tumango si Harvey. Hindi na kailangan. Si Dan Clarion Durandal. Isa siya sa 3 scion ng Parkerville. Kung ganoon nga, natural lang na matatalo ka ng mga pinadala nilang mandirigma. Kung puro martial ability ang pag-uusapan, kahit ang nangungunang 10 pamilya ay hindi maikukumpara sa sacred training grounds. Nang marinig ito ni Mandy ay lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon. Bagamat iyon ang isa sa kanyang mga hula, hindi niya inaasahan na nakuha niya ito ng tama sa kabila ng pagiging pinakamagulo. Maaaring hindi manginig ang genes ng Mordo sa harap ng sacred training grounds, ngunit nakatayong mag-isa bilang 9th branch. Hindi niya kaya. Sa oras na ito, nagkaroon ng malakas na hiyawan. Isang lalaking walang sando ang dahan-daang lumabas mula sa daanan sa ilalim ng plataporma at pumasok sa ring. Para siyang napapalibutan ng aura ng invincibility. Isang tingin lang ay sapat na para magtanim ng takot sa iba. Marami ang nagsimulang sumigaw, "Kampiyon! Kampiyon!" Malinaw na ang tinaguriang kampiyon na ito ay nanalo ng hindi mabilang na mga laban. Kung hindi, ang mga manunood ay hindi masyadong nasasabik kapag nakita nila siya. Ang ilan sa mga babae ay umatungal at nagsisigawan na parang nasa Cloud9. Puno ng passion at excitement ang hangin, na para bang kayang talunin ng kampiyon na ito ang lahat sa ilalim ng araw. Nakakunot ang noo ni Mandy habang tinitingnan ang eksena, at dahan-daang sinabing, "Iyan ang elite fighter na dinala ni Durandal dito." Mula sa paraan ng kanyang pakikipaglaban, siya nga ay isang taong matagal nang lumalaban sa underground fighting ring tulad natin. Tinatawag niya ang sarili niyang boxing champion, at nanalo na siya ng 5 laban ngayon. Nanalo siya ng hindi bababa sa $75 million mula sa amin.
Nakikita ko, isa siyang money printer. Tumingin sa kanya si Harvey at tumango. Mula sa ibabaw, siya ay isang king of arms. Kung hahayaan niya ang kanyang sarili, naniniwala ako na maaari niyang labanan ang mga malapit sa true warrior. Tumango si Mandy bago nagpatuloy, isa lang siya sa mga elite na dinala ni Durandal. Maliban sa kanya, nandyan ang kick champion, finger champion, sword champion, at kung ano-ano pa. Let's start with this boxing champion. The most time he spent in between all 5 battles was 3 minutes. Sobra na ang nawala sa moral ng mga fighters namin. Saglit na natahimik si Harvey, pagkatapos ay sinabing, maaari bang umiinom ng droga ang isang tao sa mga ganitong laban? Maaari mo. Maaari mo ring gamitin ang mga genetic na gamot mula sa bansa A kung mayroon ka nito, pag-amin ni Mandy na may pag-aalinlangan. Upang maiwasan ang anumang mga epekto, sisiguraduhin naming kontrolin ang dosis ng aming mga manlalaban kung umiinom sila ng anumang panglaban na gamot. Gayunpaman, hindi namin makokontrol kung gaano karami ang ginagamit ng kabilang panig. Napabuntong hininga si Harvey. Maging ito ay mga genetic na gamot o sinaunang race eta na maaaring maglabas ng potensyal ng isang tao, gaano man kinokontrol ng isang tao ang dosis nito, hindi ito magiging mabuti para sa sinumang nagsasanay ng martial arts. Magkakaroon ng mga kahihinatnan pagkatapos ng pangmatagalang paggamit. Gayunpaman, ayon kay Ethan, ang lugar na ito ay umiral ng mahabang panahon. Hindi ito isang bagay na kayang kontrolin ni Mandy ng mag-isa. Walang ibang sinabi si Harvey sa ngayon at pasimpleng tumingin sa ring na nasa harapan niya. Napakabilis, lumitaw ang isa pang matangkad at malakas na mandirigma. Nagsuot siya ng ilang piraso ng katad bilang baluti upang protektahan ang kanyang mga kahinaan. Bagaman ang baluti ng balat ay maliit kapag nakikipaglaban sa mga elite. Sila ay puro pandekorasyon. Ito ay malinaw na ito ay isang mandirigma mula sa 9th branch. Habang sumisigaw ang referee, agad na nag-launch ang dalawang fighter sa isa't isa. Bang! Ang manlalaban mula sa 9th branch ay agad na umatake ng isang straight na suntok, na direktang itinutok sa mukha ng boxing champion. Gayunpaman, hindi niya ibinigay ang lahat, na parang sinusubukang iwasan ang mapagpasyang pag-atake ng kalaban anumang oras. Bumantong hininga ang boxing champion nang makita ito at agad na napasipa. Nang makita ng fighter ng 9th branch ang pag-atake ng boxing champion, agad niya itong iniwasan. Gayunpaman, nawala ang kanyang inisyatiba. Hindi na kinailangan pang manood ni Harvey para malaman kung ano ang susunod na mangyayari. May mangilan-ngilang manunood na may alam din tungkol sa pakikipaglaban. Nang makita nila ang nangyari, lahat sila ay nagbulungan. Mukhang natakot si Maya. Siya ang nag-aayos ng mga bagay para sa 9th branch. Ang manlalaban na ito ay ang pinakamakapangyarihang mayroon ang 9th branch, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay kumilos na parang isang ganap na baguhan. Si Durandal naman ay dinampot niya ang kanyang tasa at humigop. Ang screen ng kanyang telepono ay nagpapakita ng isang laro. Halatang napagdesisyunan na ang laban sa harap niya, at naiinis siya. Ang isang mobile na laro ay mas mahusay na pumatay ng oras kaysa dito. Sa ilang paraan, ito ay talagang isang paraan ng pagpapakita kung gaano siya kataas at kalakas. Samantala, ang isang babaeng nakasuot ng Amerikana sa tabi ni Durandal ay tumingin sa laban na may pangungut siya. Halatang hindi ganoon ka-interesante ang laban sa harapan niya. Matapos makipagpalitan ng suntok, ang manlalaban mula sa 9th branch ay tuluyang nawala ng bentahe. Umikot ang boxing champion at nabali ang kanang braso sa isang strike. Bas again. Bago pa man siya makasigaw, ang boxing king ay lumusab sa kanyang harapan, saka hinawakan ang kanyang ulo bago siya sinuntok ng buong lakas. Arg! Agad na lumabas ang dugo mula sa 9th branch fighter, pati na rin ang isang sigaw na hindi mailarawan. Saglit na nagyelo ang buong Coliseum. Walang pakialam ang boxing champion sa mga kalaban na bumagsak at pasimpleng itinaas ang kanyang mga kamay habang naglalakad sa arena. Muling bumalot sa kanya ang mga hiyaw at dagandong, mas malakas pa kaysa dati. Napatingin si Mandy sa nangyayari, naging mas mapotla ang mukha niya kaysa kanina.
Bihira siyang bumaba dito, at hindi niya inaasahan na magiging napakadugo ang laban dito. Akala niya ito ay isang labanan kung saan walang dugong nasasangkot. Hindi siya isang walang muwang na bata. Nang makita niyang inilipat ng medical staff ang 9th branch fighter sa isang gurney, ang pinakamagandang wakas para sa kanya ay ang pagkawala ng braso nito ng tuluyan. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Tinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa boxing champion, at agad na napagtanto ang ilang bagay. Kampiyon, hindi magagapit, invincible, champion. Ang mga sigaw para sa kanya ay nagmula sa buong Coliseum. Nagsimulang tumawa si Durandal at ang mga tao sa paligid niya. Ilan sa kanila na hindi nakapag-aral ng maayos ay nagbigay pa kay Maya ng middle finger. Dagandong, sa ibabaw ng ring, patuloy na hinahampas ng boxing champion ang kanyang dibdib na parang isang nagngangalit na bakulaw, na nagmukhang mas nakakatakot. I'm so sorry, Miss Lee. Nanalo na naman kami. Sa mga laban bago ito, nanalo na kami ng 90 million. The genes of Mordo are so impressive. I guess you do print your own money. Marami na kaming napanalunan, pero hindi mo man lang sinubukang i-whistle out of it. How rare. I'm very impressed, sabi ni Durandal. Ibinaba niya ang kanyang teacup at tumingin kay Maya na dumilim ang ekspresyon. Pero iniisip ko, kung itutuloy ko ito, hanggang kailan sumusuko ang genes ng Mordo? O baka, isasara mo na lang ang lugar na ito. Nagkibit balikat si Durandal, at puno ng panunuya ang kanyang mga salita. Madilim ang ekspresyon ni Maya habang dahan daw ang sinabi, Mr. Parker, we're here for business. If you are willing to come, then we're willing to take you in as guests. Ganun ba kahalaga ang panalo o pagkatalo? Lawakan mo ang iyong pananaw. Sa ganitong lugar, ang pinakamahalagang bagay ay maging masaya ang lahat. Ha, pumalakpak si Durandal. Kawili-wili, mukhang kasalanan ko, kung gayon. Tingnan natin, bakit hindi natin palakihin ito ngayon? Paano kung $150 milyong $150 million? That won't do. Let's make it $1.5 billion, sabi ni Harvey. Tinapik niya ang balikat ni Mandy, at nagdilim ang ekspresyon nito. Hindi sapat ang $150 milyon. 1.5 billion. Napabuntong hininga ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Harvey. Sabay-sabay ang daming napalingon sa kanya. Bukod sa gulat at hindi makapaniwala, mukha silang tanga. Nakikita ng lahat na tuluyan ng nawasak ni Durandal ang underground fighting pit na ito. Ang 9th branch ay nawala ng daan-daang milyong $1 sa ngayon. Gaano man katalas ang dila ni Maya, hindi nito maitago ang katotohanan na malaki ang nawalang pera sa kanila. Kaya nang si Harvey ang nagkusa at nagsabi ng ganoon, marami lang ang nag-isip na para sa kanilang pagmamalaki. Alam ng lahat na sa oras na ito, ang isa ay dapat sumuko at hindi sumigaw sa pagsuway. Lahat ng lalaki at babae sa paligid ni Durandal ay nakatingin kay Harvey. Hindi sila nakaramdam ng takot o pagkasabik, kundi simpleng pangungutya. May gustong sabihin si Mandy, ngunit matapos marinig si Harvey, nagpasya siyang manahimik at hayaan siyang kontrolin ang lahat. Naniniwala siyang matutulungan siya nito. Madam, Sir, sa wakas nandito ka na. Napuno ng saya ang mukha ni Maya nang marinig ang mga boses na iyon. Naglakad siya nang may paghingi ng tawad. Sorry, I'm so sorry. Ito ay dahil sa kawalan ko ng kakayahan. Kung hindi, hindi kami makakaranas ng maraming pagkalugi. Kitang-kita na pinadala ni Mandy si Maya para harapin ito, ngunit hindi niya inaasahang matatalo siya ng paulit-ulit. Halos mawala lahat ng pera ni Maya sa account ng 9th branch. Kung hindi lang dahil sa lakas ng kanyang pag-iisip, tumalo na siya sa isang gusali. It's fine. This has nothing to do with you, nakangiting sabi ni Harvey. Kung nandito sila para hamunin tayo ng buong kumpiyansa, kahit na sino ang nangunguna, ito ay magiging pareho. Hindi mo kasalanan. Maya-maya ay nakahinga ng maluwag si Maya matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi bababasa, hindi pinaghihinalaan ni na Harvey at Mandy na sinadya niyang natalo sa pakikipag-alyansa sa kanilang mga kaaway.
Tumango rin si Mandy kay Maya, senyales na huwag masyadong mag-alala. Ngumiti si Harvey sa kanila, saka lumapit kay Durandal at sa iba pa. Napatawa ka na ba? Kung ginawa mo, may sasagot ba sa tanong ko? 1.5 bilyon. Paano naman? Kung hindi mo gagawin, talo ka. Para saan ba iyon? Tumayo ang isang lalaking mahaba ang buhok at tumingin kay Harvey, proud na taas-baba. Why don't you look at yourself, pretty boy? Sino ka sa tingin mo para sigawan kami ng ganyan? I'm telling you, I'm not afraid of you, I'm afraid that you can't pay me. Tingnan natin, tataya ako ng 1.5 bilyong dolyar, at itataya mo ang dalawang babae. Kung manalo ka, maaari mong kunin ang 1.5 bilyong dolyar na iyon. Kung matalo ka, ibigay mo sa akin. Agad, ang buong Coliseum ay napuno ng mapanuksong tawanan. Sampal, bago pa man may makapagsalita, humakbang na lang si Harvey at sinampal ang mahabang buhok. Agad siyang napasigaw sa sakit ng may lumitaw na pulang marka sa kanyang mukha. Napaatras siya, puno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon niya. Matino ka na ba? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6775. Kung matino ka, iyuko ang iyong tuhod sa mga babae at humingi ng tawad, o papatayin kita. Senggal ni Harvey. Mayabang ang mahabang buhok, pero halata sa lahat na mas lalo si Harvey. Nagulat ang lahat ng manunood. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong umaarte. Sa wakas ay napagtanto ng mahabang buhok ang nangyari, at hinawakan niya ang mukha niya at sumigaw, "Tanga ka! How dare you touch me?" Isang sampal ulit ang ibinigay ni Harvey sa kanya. So what if I do? Can't I afford that? Gusto mo bang hampasin kita ng isang dosenang beses? Ang mahabang buhok na binata ay hindi inaasahan na si Harvey ay gagawa ng hakbang sa kabila ng kasalukuyang mga pangyayari, at ganap na natigilan. Hinawakan niya ang kanyang ganap na namamaga na mukha at sumigaw, "Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Patayin mo siya, gusto ko siyang lupang maging alikabok." Klang! Tulad ng gusto ng mga lalaki at babae na tumayo at salakayin si Harvey, ibinaba ni Durandal ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay na may kalabog. Ikanaway niya ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Kayong lahat. Bulag ba kayo? Hindi niyo ba nakikita na ito si Miss Mandy Zimmer, ang pinuno ng 9th branch of the Genes of Mordo? How dare you provoke her like this? Paano kung sinampal ka ng boy toy niya?" Tumingin si Durandal kay Mandy pagkatapos sawayin ang mahabang buhok na lalaki, saka idinagdag, "Ang mga tauhan ko ay pawang madamdamin na lalaki at babae. Madali silang magalit at magsalita ng walang filter. Pinagalitan ko na sila. Kung gusto mong humingi sila ng tawad sa iyo, maaari kong sabihin sa kanila na gawin din iyon. Ngayong tinuruan ko na ang mga tauhan ko, hindi ba dapat turuan mo rin ang sa iyo? Kami ay mga tao ng kultura dito, hindi ba? Sa palagay ba niya ay kaya niyang kumilos ng napakataas pagkatapos ng ilang taon na pagsilbihan ang iyong mga pangangailangan? At tinamaan pa ang mga tauhan ko." Katawa-tawa, hindi lamang nito maaapektuhan ang iyong reputasyon, ngunit mapapapaniwala din ito ang lahat na hindi kakayanin ng genes ng Mordo ang mga pagkalugi. Naiintindihan mo ba? Sa oras na ito, hindi itinuring ni Durandal si Harvey bilang sinumang mahalaga, buong-buo ang tingin niya kay Harvey. Lahat ng nakapaligid sa kanila ay nagtawanan lahat kina Harvey at Mandy. Hindi nila alam kung sino si Harvey, at inisip na nagdala lang si Mandy ng magandang mukha para magdulot ng gulo. Ang layunin ay simple, upang bigyan ng underground boxing gym ng isang paraan upang hindi ito mawalan ng malaki. Kung hindi pa sinampal ni Harvey ang mukha ng mahabang buhok hanggang sa mamaga ito, akala nila ay nandito lang ito para magpakatanga. Medyo naging magulo ang sitwasyon. Kumunot ang noo ni Mandy, at tumingin siya kay Durandal at dahan-daw ang sinabi, "Harvey is not some boy toy, he's my lover. His words are mine, and he can make promises on my behalf." Kung gusto niyang tumaya na nagkakahalaga ng $1.5 billion,
gagawin ng Ninth Branch ang lahat ng aming makakaya para makalikom ng pondo. Naiintindihan mo ba? Nanlaki ang mga mata ni Durandal sa realisasyon. I see. You're not a normal boy toy. You're the kind that has everything. No wonder kaya mong kumilos ng mayabang. Kung magagawa ko ang ginagawa mo, mas magiging mapagmataas ako ng 100 beses. Sapat na ba ang sinabi mo? Malamig na sabi ni Harvey. Sabihin mo lang sa akin kung handa kang tumaya para sa isang laban na ito. Ang iyong mga underling ay maaaring boxing champions o sword champions. Habang lahat sila ay nakakatakot at ang kanilang mga pangalan ay medyo nakaistilo, at parang kaya nilang talunin ang lahat ng nakatayo sa harap nila, malamig na simula ni Harvey. Lahat naman ng ginawa mo ay para kunin ang lahat ng pera ng Ninth Branch, di ba? Kung ganoon nga, why waste everyone's time? Let's do it decisively. We'll settle everything in one go. Siyempre, kung natatakot ka, pwede mo ring sabihin sa akin. Hindi kita pipilitin. Umiling si Harvey at tumingin kay Mandy. Ang boring naman, Mandy. Tara na, duwag lang siya. I wonder kung saan nanggaling ang spoiled brat na ito. Takot siyang hampasin ng sarili niyang kamay kung mawalan siya ng ilang sentimos. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga taong ganito. Nang marinig ito ni Mandy, sinabi niya, tama. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa basura. Malamig na ngumiti si Durandal nang marinig niya kung paano siya kinukutya. No need for such sarcasm. I'm telling you right now, I'm not afraid of playing a game like this. Para sa akin, that isn't a lot of money. Dahil napakahusay mo, magdagdag tayo ng kaunting dagdag maliban sa 1.5 bilyong dolyar. Kalmadong sinabi ni Harvey, ano ito? Simple, sabi ni Durandal habang iniabot niya ang kanyang kanang kamay. Kung manalo ka, maaari mong makuha itong kamay ko. Kung matalo ka, ang kanang kamay mo na lang ang kukunin ko. Kapag napagpasyahan na ito, babayaran natin kaagad ang mga utang natin pagkatapos ng laban. Paano iyon? Mahinahong sinabi ni Harvey, wala akong pakialam, ngunit natatakot ako na hindi matanggap ng isang tao ang pagkawala ng may biyaya. Well, I won't, pero, I hate it very much when people act so arrogant in front of me. I'll kill people like that, sabi ni Durandal habang sinindihan niya ang isang tabako at hinarap ito. Nagbuga siya ng usok sa hangin. Siyempre, naiintindihan ko kung nagsisimula kang matakot ngayon. Iyuko ang iyong tuhod at dilaan ang aking sapatos ng 100 beses, at sabihin na mali ka. Pagkatapos, hahayaan na kita. Paano ang tunog na iyon? Kukunin mo ba ang taya? O tatakbo ka? Nagsimulang maghiyawan ang mga taong malapit sa kanya nang marinig nila ang hamon. Iluluhod mo ba ang iyong tuhod, anak? O ikaw ay magiging sapat na matapang at kunin ang taya? Kaya mo ba, aso? Ilang magagandang babae ang humalukip-kap sa dibdib habang pinagmamasdan si Harvey. Halata naman na gusto nilang makita kung maglakas loob siyang gawin iyon. Ang iba pang mga manunood ay nasa sabik pagkatapos nilang magising mula sa kanilang unang pagkabigla matapos marinig ang tungkol sa tumaas na taya. Sobrang nakakakilig kapag ang mga taya ay tumaas ng ganoon kataas. Para naman kay Mandy, medyo nagbago ang ekspresyon niya, at bamulong siya. Harvey, huwag, napangiti si Harvey. Ayos lang, Mandy, dahil ayaw niya sa sarili niyang kamay, bakit natin siya pipigilan? Kapag nakuha na natin ang kamay niya, ipapakain natin ito sa mga aso. Isang malupit na ngiti ang ipinakita ni Durandal. Marami na akong nakitang mayabang na tao sa buhay ko, anak, pero ikaw ang unang nagpakita sa akin ng labis na pagmamataas. Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Hindi ko ipapakain ang kamay mo sa mga aso mo, pero isasabit ko ito sa harap mismo ng bahay mo para makita mo ito araw-araw. Hindi nag-abala si Harvey na mag-aksaya ng kanyang hininga. Maya, ihanda mo ang kontrata. Bahagyang natigilan si Maya. Gayunpaman, palagi siyang nagtitiwala kay Harvey. Hindi siya nagsalita at mabilis na inihanda ang kontrata. Nang makita ni Durandal ang nangyayari, malamig siyang ngumiti at agad na pinirmahan ang kanyang pangalan.
Nang pipirmahan na ni Harvey ang kanyang pangalan, naging madilim ang ekspresyon ni Mandy at sinabing, "Harvey, bakit hindi natin ipagpustahan ang kamay ko? This is a ninth branch affair. It was not have much to do with you in the first place." Ramdam ni Harvey na nagmamalasakit si Mandy sa kanya at ngumiti. "Don't worry, I'll be fine. Not to mention, certain things are unavoidable. Ikaw at ang ninth branch ay kumukuha lang ng mga hit sa ngalan ko. Maniwala ka sa akin, kakayanin ko ito." Bahagyang nag-alinlangan si Mandy at may gustong sabihin, ngunit bago pa niya magawa, malamig na sinabi ni Durandal, "Enough with the mushy nonsense. Kung hindi mo kayang tumaya ng ganito, I'm more than happy to let you both lick my boots 100 times. After that, we'll call it even." Tinapik ni Harvey ang balikat ni Mandy at kinuha ang panulat para pirmahan ang kanyang pangalan. "Bibigyan namin ang isa't isa ng 1 oras para maghanda. Pagkatapos, magpapadala kami ng bawat manlalaban. Magdedesisyon kami dito sa 1 round. Any problems?" Siyempre wala. Tumingin si Durandal kay Harvey na pumipirma ng kontrata, at ngumisi. Lumingon siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ipagpapahinga ko ang boxing champion ko sa loob ng 1 oras. Pagkatapos nito, sisiguraduhin niyang mamamatay kayong lahat sa isang kakilakilabot na kamatayan." Inilagay ni Durandal ang kanyang mga braso sa baywang ng 2 magagandang babae at umalis, na tumatawa. Samantala, tuwang-tuwa ang lahat ng manunood nang marinig nila ito. Halatang naghihintay sila kung paano uunlad ang mga bagay. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Mandy at mahinahong sinabi, "Dahil gagawin natin itong kapanapanabik, dapat nating e-crank ito ng higit pa. Sabihin sa iyong mga tao na magpatuloy sa laro ng pagtaya. Ang posibilidad ay isa sa isa kung ito ay sa amin o kay Durandal, at hindi kami nagtatakda ng anumang mga limitasyon." Napabuntong hininga si Mandy nang marinig ang sinabi ni Harvey, saka inutusan si Maya na pumasok sa trabaho. Dahil ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito at sila ay tumataya na sa $1.5 billion, ang iba ay hindi na mahalaga. Kung mananalo sila, hindi lang nila maibabalik ang lahat ng perang nawala sa kanila nitong mga nakaraang araw, kundi malulutas pa nito ang isyu sa kapital na kinakaharap ng ninth branch. Nang makita ng mga manunood na hinahayaan ng ninth branch ang sinuman na maglagay ng kanilang taya ng walang limitasyon, sila ay naging hindi kapani-pani walang nasa sabik habang sila ay tumaya. At mula sa kung paano sila tumaya, halos 70% sa kanila ay pinili si Durandal upang manalo. Ang lakas ni Durandal at ng kanyang mga tauhan ay madaling makita ng lahat. Samantala, ang lakas ni Harvey at ng iba pa niyang tauhan ay halos peke. Walang pakialam si Harvey sa lahat ng pangungutya at pangungutya na nagmumula sa kanilang paligid. Ngumiti lang siya kay Mandy at mahinahong sinabi, "Halika. Dalhin mo ako para makita lahat ng manlalaban mo mula sa ninth branch." Makalipas ang 3 minuto, pumunta sina Harvey at Mandy sa backroom. Mayroong halos 1 sa kanila na nakatayo o nakaupo. Karamihan sa kanila ay nagkaroon ng injuries major at minor. Ito ay patunay na lahat sila ay napunta sa ring. Nang makita nila si Mandy, tumayo silang lahat at yumuko bilang paggalang. Pero may mga nakatingin kay Harvey nang nakakatakot. Halatang may mga isyu sila sa pagtayo niya sa tabi ni Mandy. Hindi pinansin ni Harvey ang lahat, ngunit tumingin lang sa lahat ng manlalaban. Sa huli, ang mga mata ni Harvey ay nahulog sa isang binata na mga 18 taong gulang. Halatang kakadating pa lang niya, at nasanay na niya ng husto ang kanyang katawan. Mula sa kanyang pangangatawan, masasabi ni Harvey na ang kanyang mga kakayahan sa martial arts ay medyo mahusay din. Masasabi agad ni Harvey na marahil ay may kakaibang pagpapalaki ang binata upang magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa ganoong edad. Maaaring isa siyang pangunahing estudyante na lumabas mula sa Sacred Training Ground para magsanay. Higit sa lahat, ang iba pang mga mandirigma ay tumingin kay Harvey ng maingat o naiinggit. Siya lang ang tumingin kay Harvey ng mapayapa, na para bang lahat ng tao sa mundong ito ay mga ordinaryong tao. Napatingin si Harvey kay Maya, at mabilis siyang pinakilala ni Maya.
Sir, ito ay isang utusan na kinuha ng isang miyembro ng 9th branch sa ilalim ng tulay. Siya ay pipi, ngunit siya ay lubos na tapat. Nang mapagtanto namin na siya ay may mahusay na talento sa martial arts, nagpasya kaming gawin siyang isang manlalaban. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Anong klaseng biro ito? Isang taong may ganitong potensyal at may kapangyarihan ng isang King of Arms sa edad na ito. May isang tulad niya ba talagang kukunin mula sa ilalim ng tulay? Hindi ito biro, ito ang buong circle. Hindi napansin ni Maya ang pagbabago ng ekspresyon sa ekspresyon ni Harvey at sinabing, well, he works very hard and has a lot of talents, but he's in the lower level compared to all the fighters here. If we send him to fight, he'll get knocked out by Durandal's champion almost instantly. Tumango si Mandy. Tama, ang galing at lakas niya. Karaniwan, hindi ko maiisip na hayaan siyang magsanay at lumaban sa mga totoong laban. Ngunit ang susunod na labanan ay masyadong mahalaga, kaya sa palagay ko mas mabuti kung hindi natin siya piliin. Umiling si Harvey. Pareho kayong hindi nakakaintindi ng martial arts gaya ko. Pagdating sa pagiging isang mandirigma, ang pinakamasamang ugali na maaaring taglayin ng isa ay ang pagiging matatakot bago makipaglaban. Tingnan mo ang ibang mga manlalaban. Nang tingnan ko silang lahat, ipinakita nila ang kanilang pagiging rebelyoso, ngunit lahat sila ay likas na umiwas sa aking mga tingin. Natatakot sila na pipiliin ko silang lumaban. Nang marinig ng mga mandirigma ang mga komento ni Harvey, ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging gulat. Gayunpaman, alam nilang hindi gumawa ng mga bagay si Harvey at natakot silang sagutin siya. Ang batang ito lang. Ang lakas ng loob niya. Hindi lang siya tumitig sa akin, mukha siyang walang takot. Maliwanag, wala siyang pakialam kung siya ang pipiliin ko o hindi. O kaya, mas lalo siyang nasasabik kung siya nga ang pipiliin natin. Walang makakapantay sa kanya kapag mayroon siyang ganitong uri ng pananampalataya. Kaya ko siya pinipili. Bahagyang natigilan si Mandy. Pero, magtiwala ka sa akin. Tumango si Harvey. Bigyan mo ako ng 5 minuto para makipag-usap sa kanya. Naniniwala akong bibigyan niya tayo ng malaking sorpresa. Walang sinabi si Mandy nang makita kung gaano ka-confident si Harvey at pasimpleng tumango at ikanaway ang kanyang kamay. Napakabilis, may nanguna sa batang manlalaban kay Harvey. Mahinahon niyang tiningnan si Harvey na may kalmadong ekspresyon. Maya-maya, ngumisi siya, na parang sinasabing maganda ang mata ni Harvey. Makalipas ang 1 oras, muling sumulpot si Harvey sa VIP seats. Si Durandal at ang iba ay naghihintay sa kanila. Nang makita nilang lumitaw si Harvey, ngumisi sila. 1 hour is over, pretty boy. Can we start the battle now? Looking at how confident you are, maybe you should consider fighting yourself. If you're willing, I can tell the boxing champion to just use 1 arm. Malinaw na hindi lamang nais ni Durandal na gamitin ang pagkakataong ito upang subukan ang kapangyarihan ni Harvey, ngunit nais din niyang mapatay siya. Napangiti si Harvey, hindi na kailangan ng napakaraming lakas ng apoy. Kahit ang tatay mo ay hindi ako magawang labanan niya, lalo na ang kampan mo. Nanlamig ang mga mata ni Durandal nang marinig iyon. Habang umiihip ang atmosphere sa mga VIP seat, mas nagiging tense na rin ang atmosphere sa paligid ng ring. Hindi pa sila naglalaban, ngunit ang magkabilang panig ay nakatitig na sa isa't isa ng may pangamba. Ito ay magiging matindi kapag nagsimula na ang laban. Sa sobrang bilis, huminga ng malalim si Durandal. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang walang kabuluhang pagtatalo. He simply gave Harvey an icy look and said, "Let's begin. I have an appointment with some famous internet personalities later. Don't waste my time. Of course, I'll be sure to brag about my victory tonight to all those beautiful girls. Once I have enough use for your hand, I'll give it back to you tomorrow." Nang sabihin ni Durandal ang pahayag na iyon, malamig ang kanyang ekspresyon, na parabang napagdesisyunan na ang pagtatapos ng kwento. Matagal na niyang hinihintay si Harvey dito simula noong araw na nagsimula siyang makipaglaban sa Parkerville. Sa wakas ay oras na upang anihin ang ani.
Siyempre, sana makuha niya ang gusto niyang ending. Nang magsimulang maglaban ang magkabilang panig, nagsimulang iwagayway ng lahat ng mga manunood ang kanilang mga bandila at sumigaw, "Simulan! Magsimula! Magsimula! Sige, dahil inaabangan ng lahat, simulan na natin," mahinahong sabi ni Harvey. Malamig na ngumiti si Durandal at pumalakpak nang makitang hindi sumuko si Harvey at sa halip ay piniling lumaban. Sa sobrang bilis, lumabas muli ang boxing champion na nagsilbi sa kanya. Para siyang nabalot ng mamamatay tao na aura, maging ang kanyang mga mata ay naging pula na parang dugo. Itinaas ng boxing champion ang kanyang mga kamay sa hangin at pinalo ang kanyang dibdib, at sumisigaw ng malakas, na parabang binibigyan siya ng inspirasyon ng buong Coliseum. Kampiyon! Kampiyon! Invincible! Invincible! Tagumpay! Tagumpay! Malinaw na maraming tao ang naglagay ng kanilang taya sa boxing champion ngayong round. Ang ilan sa kanila ay itinaya pa ang lahat ng mayroon sila para madoble nila ang kanilang kayamanan. Sa pagtingin sa nagninangas na kapaligiran, medyo namutla ang mukha ni Mandy. "Harvey, mananalo ba talaga tayo?" "Don't worry, it's not hard," nakangiting sabi ni Harvey kay Mandy. "Hindi lamang natin ito mapapanalo, ngunit maaari rin nating harapin ang maraming problema ng Ninth Branch. At pagkatapos, magagamit mo ang pagkakataong ito upang tuluyang isara ang lugar na ito. Kung hindi mo gagawin, mawawala sa iyo ang lahat ng perang napanalunan mo sa huli." Sandaling nag-alinlangan si Mandy. Nang marinig ang malambing na salita ni Harvey, tumanggo siya. "Sige, pangako, pagkatapos nito, hindi mahalaga kung manalo ako o matalo, isasara ko ang lugar na ito." Kabanata 6780. Nang marinig ni Harvey ang pagsang-ayon ni Mandy sa kanyang planong isara ang lugar, agad niyang pinitik ang kanyang daliri. Isang binatang mas maliit at mas payat kaysa sa boxing champion ang dahan-daang lumabas mula sa likuran. Hindi siya napapaligiran ng mapang-akit na aura tulad ng boxing champion, at hindi rin niya pinapalo ang kanyang dibdib na parang tambol. Pasimple niyang iwinagayway ang kanyang kamay sa mapurol na paraan, na parang ginagawa lang niya ito bilang bahagi ng kanyang trabaho. Nang makita ito ng mga manunood, lahat sila ay nagbo. "Boo!" Nang makita ito ng ilan sa mga manunood na umaasang magkaroon ng pagkakataong maibalik ang kanilang swerte, hindi nila napigil ang magsimulang magmura. Ano ang ginagawa ng Ninth Branch? Bakit nila inilabas ang isang batang tulad nito? Pinapatay ba nila siya? Samantala, nagkatinginan si Durandal at ang iba pa bago tumawa na parang baliw. Lahat sila ay mula sa Sacred Training Grounds, kaya nakikita nilang ang binata ay talagang isang espesyal na tao. Ngunit gaano man siya ka-espesyal, ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay hindi madaling madaig. 100 na lang ang natitira para sa kanya na tatahakin kapag kaharap ang boxing champion sa kamatayan. "Harvey, oh Harvey, how boring can you get? If you can't beat me, just surrender and apologize with your knee bent. I won't kill you, di ba?" Nakangising sabi ni Durandal. "Hindi ka ba makonsensya sa pagpapakamatay ng ganoong kabataan? Siya ay may magandang kinabukasan at walang katapusang potensyal. Ngunit dito siya magtatapos dahil sa iyo." Hindi napigilan ni Durandal na umiling. Tumingin siya kay Harvey na parabang nawalan na siya ng tiwala sa pagiging tao. "Ha!" Nang makita ng boxing champion ang kanyang kalaban, natigilan siya saglit. Kahit na ang kanyang mga mata ay namumula at siya ay naubusan ng dugo, hindi niya maiwasang matuwa. Halatang nakainom siya ng ilang gamot at naghahanda na siyang lumaban hanggang kamatayan. Ngunit nang bigla siyang makatagpo ng isang kalaban na tulad nito, pakiramdam niya ay nasayang niya ang lahat ng mga ipinagbabawal na gamot na iyon. Lalong namutla ang mukha ni Mandy matapos makita ang eksenang ito. "Lumuhod ka, bata. Hindi ako mapakali na kalabanin kita," ang malamig na ngiti ng boxing champion. Napangiti ang batang mandirigma. "Hindi mangyayari iyon. Dahil nangako ako sa isang tao na hindi lang ako mananalo sa laban na ito, ngunit tiyak na mananalo ako. Kaya, natatakot ako na kailangan nating lumaban." Muling nanunuya ang boxing champion. "Malapit ka nang mamatay,
at iniisip mo pa rin na ikaw ang may kontrol. Hindi na siya mapakali sa sasabihin niya. Sa sandaling itinaas ng referee ang kanyang kamay, agad niyang tinapakan ang ring at agad na bumaril pasulong. Pagdating sa martial arts, kahit na ang pinakamahirap na depensa ay maaaring masira. Gayunpaman, walang makakatalo sa bilis ng isang tao. Nagawa iyon ng boxing champion. Gayunpaman, nang harapin ang pag-atake ng boxing champion, hindi rin nag-aksaya ng hininga ang batang manlalaban. Tinapakan niya ang ring at agad na nagpaputok ng isang diretsyong suntok. Nakatingin lang ang lahat ng manunood sa gulat, nanlalaki ang mga mata habang pinapanood ang sandaling ito. Maging si Durandal, na naniniwalang nanalo na siya, ay kusang tumayo at tiningnan ang nangyayari sa kanyang harapan. Normally speaking, hindi dapat ganito. Mabilis siyang napaupo. Sa pagkakataong ito, inilabas niya ang lahat ng mayroon sa Parkerville. Ang boxing champion ay malapit ng maging true warrior. Hinding-hindi siya matatalo ng isang ordinaryong King of Arms. Medyo nagulat din sina Mandy at Maya. Malinaw na ang manlalaban na pinili ni Harvey ay gumaganap ng mas mahusay kaysa sa kanilang pinaniniwalaan. Samantalang si Harvey, pasimple niyang tiningnan ang mga nangyayari.